Oo, Diba? tapos kahit sa mga rank games na mga pro player, pansinin nyo kapag mga nang-BBP yung mga pro player, laging may alis May yung alis. gamit. I mean, effective pa rin naman to kasi may protection sila from everything ng pwede iba to ng RSG kasi nandiyan pa rin yung Hylos. Eh yung binabanggit mo kanina na Glorious Pathway, imagine mo may rumaragas ang kabayo, tapos may alien ka pang kalaban na pag nag-ultimate kaya niya mang burst ng kahit sino. So it's still very much viable from the side of TLPH. Ang concern ko lang dito is gaano katagal, gaano nila kaya i-hold yung early game Yeah. ng RSG. May e-bike din eh. Oo, Kasi di, diba si- di mo rin may expect kung ano ang posible mangyari dito. TLPH going with Hylos and Nathan this time, but RSG is gonna lean towards Light's show to get them to Game 3. Casters, pasok. Habulan ng puntos at ng playoff slot. Ang pinaglalabanan ng magkabilang kupunan na ito. Welcome Ladies and to gentlemen, Mobile game Legends. number 2. May extend pa ba itong serye para sa RSG o matutuloy na ang maselyohan ng Team Liquid PH? Napakadami mga words na nabanggit kanina. May mga rumaragasa pa. Tama di ba? Rumaragasa na. Rumaragasa. Rumaragas ang kabayo para dito sa ating mga teams and probably para dito sa side ng RSG, yung mga kailangan nilang pigilan. So Light again will use the Cho. By the way, sobrang ganda na naging performance niya kanina. Nakadikit na kasi yan eh. Nung mga panahon pa ng dating-dati, may mga Cho players tayo na pag nabanggit mo yung pangalan ng player na yon, ang una mo may isip Cho. Oo, parang naalala ko, Unravel pa pangalan niya. Long hair pa siya nun eh. Oo Naalala mo ba? Oo nga pala, may panahon nga pala ng long hair si Light. Di ba? Gumagamit na ng show yan at talaga na ibabalik dito ng RSG Philippines. Habang Team Liquid PH naman, bumalik sila dun sa ruta na, again, ano to eh, kumbaga for the longest time, si Zyda, assassin user na talaga, pumasok yung mga tank jungle, nag-a-assassin pa rin talaga to. At ngayon napakahawakin mo ng isang Hayabusa na last week ay talagang nagiging top prio eh, di ba? Oo, kasi grabe yung mga pokes, tsaka instantly makakahanap ka ng pwede mong targetin. So, sinabi na natin yung mga pokes, kanina pa yung ginagawa din, by the way, ni Light, nagamit na yung Revitalize. So, tutulong muna ng tutulong muna sa demo. Dito yung side na TLPH, grabe yung Shadow Kill ng First Blood. Nakulaban pa kay Kusei, napakaganda nun para sa TLPH. Medyo nakuha nga lang ni Zyda yung, siege minion dun sa may bandang likod. So kailangan mag-out na muna ni Very Cutie para mag-replenish ng kanyang buhay. 15 seconds para doon sa unang pagong ng laban na ito. Magkakaroon na rin ng ultimate itong si Zyda maya-maya habang si Sanji hinahabol ng dalawang members dito ng RSG. Pero ano lang to, pitikan pa lang to eh. Oo, mamaya pa yan, full charge din yung e-bike dito ni Sanford. So, meron ka ng kalesa, meron ka pang e-bike. So, noon at ngayon, present at future, yung ating makikita at ganun din naman para dito sa side ng RSG. Kanilang past ay napakatagal na, veteran ay si Light. Yung future nila is gonna be Irad. Na siya ding, ay hindi, si Nibor Nibor. din pala. Si Nibor. Ayan, si Nibor ang nangunguna para dito sa ating side ng RSG. So si Sanford ay nakaabang para sa pukpukan na magaganap. Ginamit ni Earth Shatter, pati rin. Ito ng guard. Meron din pagbidaw. Doon, naka Glorious Pathway. Di Morse be down. Ganun naman si Sanchi. At biglang nawala si Zyda sa mapa. Natunaw kagad mula dito kay Aqua. Ngayon, si Irad. Libre ba kuha yung pagong na yun? Habang si JP nakakuha ng isa. Nakadalawa na kagad. Si Daddy James hindi lang sumama. Isipat doon. And triple kill para sa Oyabak. Habol pa rin dito si JP. Ay, At may Aqua 1v1. Makakamanyak pa ata. Purify. Nagamit na rin ni Aqua. Sa may flex ang machong horse. Oo, sumakto pa. Oyabak na yung gamit niya. Tapos Oyabak pa yung recoil recall. nila. Tapos dahil dyan ay nakailang kills na ba si Dali JP3? Tatlo. 0-1, so perfect KDA. Si JP para di sa ating game na pag-Glorious Pathway din ng moment na yun para if ever din. Mainit din kasi si Kuya Light eh. Kanina, every time na may pwedeng sipain, sinisipa eh. Oh, tsaka katabi rin niya halos itong si Ran. So any moment pwede ring mag-fracture to, no? So ngayon, kung babalikan natin, nakuha yung mga kills dito ni JP. Gaano pa kaganda ito para sa RSG? At least, kahit papano hindi napunta doon sa mga main damage dealer nila like Zyda, like Benegute, or even Sanji. Di ba? Yun nga lang, makakauna si JP dito kay Light. Oo nga eh. So, tingnan natin yung mga items. So, gaya ng binanggit dito ni Bonito, very little lang kalamangan ni Zyda as compared to Hirats. So, pwede sila mag-contest pa rin later on pagdating doon sa may critical objective. So, sa may top lane, naku si Ako pala ay naging e-bike din. Naging laban ng mga e-bike.
Doon sa may top lane. But yeah, jokes aside, mainit din yung nangyari doon sa may top lane natin. Probably because sila yung mga XP lane natin yung nauuna eh. Oo. Before our team fight. Yun nga eh. Tsaka kaya pala, no, kaya pala matapang din itong si Sanford. Kasi naglalapag ng kalsada si JP. Alam mo naman ang mga e-bike eh. Oo. Matapang. Wag lang sa National Highway, Wag lang please ha, wag lang ha. Oy, oy, oy. Ay, ayun. Tikang patamaan nung si Bat mula dito kay Kusei. Ngayon, round 2 ata ng harapan mula sa RSG at Team Liquid PH. Pero mukhang mangyayari na yun sa ikalawang pag-goal ng laban nito. By the way, si Irad meron ng Sky Piercer. So, mamaya magiging masakit na rin against TLPH. So, si Sanford ay merong poke na sasaluhin gamit dito kay Nibor. So, tatlong players, by the way, ang nakazone dito para sa RSG. Libre. At mukhang hindi nang i-contest dahil si Irad ang makakasecure ng pag dito para sa RSG. So, magkakaroon pa ng trade doon sa may bottom lane. Mukhang wala. Parang wala nga eh, no? May rotation na ginawa ang Team Liquid PH. Pero kasi ang mahirap dito, hindi nila alam kung nasan si Nibor, nasan si Aqua. Kakapakita lang dito sa may bandang gitna. But then again, nakikita natin yung control na naman mula sa RSG. Just like game number 1, na yung buong, sabihin natin, 5 minutes ng laban, ay hawak ng mga Raiders. Nabitawan lang talaga ng mga latter portion ng mga late game na. Pero hindi dapat paabutin ito ng RSG. Lalo na hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung paano pipigilan yung mga platito ng isang Nolan and Nathan kapag late game na, no? Oo, so tapos mas speed up pa, no? Yup. Kasi meron ka pang Glorious Pathway. So ngayon para sa RSG nga, probably ay pwede sila mag-focus doon sa lane na yun or talagang patabain nila si Kusei. Although ay one death na si Kusei by the way sa ating game. So ito na naman mga pokes. Pero pag sipa, mata-target lock pa. Ay, Dito ay. na RSG, nakatakas pa nga yung iba bababike. Saida with a shadow kill. At napatay na nga, nabaliktad pa. Dito na TLPH, hinahabol dito. Si Nibor, hinahabol ni Nibor si JP. Pipigilan nila yung kabayo, pero may revitalize yung kabayo. Kaya naman buhay pa rin yung kabayo. At si Nibor pa nga yata ay matategi sa moment na to. Si Nibor napakakunat kasi merong vengeance. So the e-bike is down. Ang galing ng mga ginagawa dito ng RSG Team Liquid PH. Pangatlong beses na, hindi tumama na naman yung si Bat. Ni Kusei, feeling ko, calibration Ayun pa na, ayun na yung sinasabi mo, Platito. Okay ko po yung platito. Oh, parang may sama ng loob nung binato yung platito eh. Di ba nga may mga ganun, kapag may sama ka ng loob, maghahagis ka ng platito, pero may sipa tayo na gagawin, Purify na gamit na. Pero masakit yung mga fracture by the way dito ni Irada. Pero nasagot ni... Ay, Oh! grabe yung palitan. Ano palag mo? Ito. Parang gano'n yung nangyari dito sa dalawang junglers natin. So, speaking of damage, ay available na yan para dito kay Zaida and even Irad. So, mamaya talaga magiging kaabang-abang yung kanila magiging teamfight. Retribution check. Wala parehas retribution. Wala parehas. Zaida ay nakaabang. Pero kasi ang usapan na lang dito, alam ba nila na walang retribution ito magkabilang kupunan na ito. Pero still, kung ganyan ay kung ganyan ang May ating dinedelay. pag-uusapan, may delay naman na gagawin ito si JP. Sanford and Aqua magkaharap lamang. Hawak na dito yung e-bike parang labanan naman ng mga e-bike to ha. Oo nga eh. Maganda rin kasi yung crowd control na pwedeng gawin, tapos pwede ka maging marksman. Eto na. Retribution check. Check na check. Para dito kay Irada at saka kay Zaida. Again, na JP is gonna be up front para dito sa TLPH. Mabagal muna ang mangyayari para dito sa dalawang teams. Medyo kinakalmahan lang din ni JP. Kalmalicious. Available din yung revitalize niya. So any moment na may pagpasok na gagawin ng RSG, pwede yung i-pop ito. Andun yung kaltok mula dito kay JP. Habang si Nibor, naku, nagalit si Nibor. Oo, nagalit din dito yung side ng TLPH. May sagot sila na Eternal Guard. Zaida. So si Nibor, maging target nila. Habang si Sanford, ginamit yung flicker sa may patalikod. Uy! Si Nibor rin nandun, pero makukuha pa rin ng RSG Philippines. Dito yung turtle. Habang pasok ni si Kusei. Sanford gonna be down. Meron pag free hit. Shadow kill. Pero look at Zaida. Si Zaida yung target nila. At shutdown na para dito kay Kusei. May kita double kill. Dalawa na lang. Yun nandito sa side ng TLPH na buhay. Daddy JP Uy! sa ilalim ng Tori, still alive and kicking. Napako na talaga ng kabayong ito pero hindi na nila mapipigilan yung pagbulusok, yung pag-raid mula dito sa RSG Philippines. Nakalamang muli, 3,000 halos ang gold lead dito ng RSG Philippines. At ito na naman yung nagiging storya. Team Liquid PH ng game number 1. Ganito rin yung nangyari sa kanila. Lugi-lugi sila sa mga teamfight. Nalulugi sila sa laning. At ito na naman ang nahahawakan ng RSG Philippines. Ang tanong na lang, sino magiging saving grace dito? May mga setup ba uli silang i-expect? Kasi kung titingnan mo yung lineup ng Team Liquid PH, punong-puno din ang crowd control eh. Oo, kahit nga dito yung hero ni Sanji ay meron din sariling crowd control. So tama yung sinasabi mo dito, no? Pinaka magiging
sabihin na nating question for RSG Philippines. Actually, hindi siya question, challenge pala. Is kung paano nila kakapitan tong 3.7k goal lead at kung paano nila itatry na tapusin yung laban. So, Irad now has the Malefic Roar para dito sa ating game at nakaabang sila na maigi-igi kung sino ang pwedeng targetin. Yeah, may pag-abang din na gagawin habang si Zaida. Ayun lang, nararamdaman na rin yung mga sibat mula dito kay Kusei. Hindi mapipigilan ito ng Team Liquid PH. So, bottom lane. Habang sa may bottom lane, may naganap. Off-fab kill. Irad ay nakakuha rin ng kill. Solo kill for the Eradicator to saktong-sakto dahil lang magkakaroon rin ng Lord para rin sa ating laban. So hindi buhay si Sanford para pumasok at una makapwesto dito yung TLPH. Oy, Wait happy lang. birthday! Ayan na buhay din ang ating komunidad kasi merong giveaway. Diyan sa may bandang iba, screenshot nyo na. Pero si Sanji may ibitata. Kaya tayo giveaway na kailangan nila sa James Carabin Town sa kamay dito na Aqua at gagamitin pa nga yung mga pa-free hit, mga pasibata. Dito ko say, pero more disiplina muna ulit. Okay na raw na ni Sanji nakuha nila. Napakaganda na noon para simulan nila yung Lord na sinisimulan na nga dito ng mga Raiders. Pipilitin ba ang abutin ng Hindi. TLPH dahil hindi na makakaabot pa at maso-zone out pa sila dito ng inang mga players na RSG. Ganda na ginawa ng RSG doon. Right after kumuha ng Lord, nag-rundown sila. Alam kasi nila na kulang. Wala si Sanji na isa rin sa mga malaking nagbibigay ng contribution pagdating sa crowd control. Di ba yung mga deadly grasp and yung kanya mga eternal guard. Napakalaking tulong talaga. Speaking of tulong, Ayan na. Light, the Kung Fu Master. 37 times ginamit with 59.46% win rate. Second most played hero. Who Frank first? Ayan na, lahat na sinabi ko na nakasulat dyan ha. Oo, nabasa lahat. Pati yung point. Kaya pala kung Master, kung pumasok din, talagang makakasipa. Ay, ayan na! Speaking of kung pumasok, napaganda pa fracture dito para side ng RSG Philippines. Kumakatok at nagpaparamdam dito Ayan sa may na. top lane yung kanilang Lord. Pero first Lord pa lang naman to ng ating laban pero naubos na borito lahat ng mga second tier turret ng TLPH. Alam mo, nakaka-nervous pag pumasok si Light ng ganun eh. Yung pagiging kung pumaster niya, lumalabas talaga eh. Di ba? And any moment kasi pwede siyang sumipa, wala siyang flicker dito. But still, ramdam natin yung mga crucial sipa mula sa kanya. And speaking of karamdaman, ramdam na rin yung damage ni Kusei. Isipin mo nag-invest pa siya dito into a Rose Gold Rose Gold. Vision para lang makasurvive if ever man na may shadow kill siyang masalo. Oo nga eh, pero Rose Gold Meteor Garden pa nagkakaon kapag nandun na yung mga ibang players ng side ng TLPH. Alam nila eh, yung mga ganitong movement, alam ng mga pro player natin na may nakatago doon sa may bush, nag-iingat lang sila, saka kailangan Like- sila TLPH na makuha dito yung purple buff. Sinbora, mga kalahati yung buhay, soon po tatamaan at mapapatalon yung tatlong players, pero successfully ay masisecure at maaagaw ng RSG Philippines yung purple ni Zaida. Sobrang ganda ng control na ginagawa dito ng RSG Philippines. Wala ring overextension mula sa kanila. Nung punto na yun, pwede nga tumalon itong si Light dahil nga meron siyang flicker. But still, nirespeto niya yung stun, nirespeto niya yung crowd control mula sa Team Liquid. And yung damage din from Benny QT. Kasi again, nakakapondo-pondo na yan. And the idea na hindi mo pa siya napapatay, alam mong may something na dala-dala yan. Ayun, may mga flex-flex pa nga ginagawa yung Team Liquid dito Oh, eh. sana all. Meron ka ba niyan? Wala pa. Ay, nako. Humingi ka na kasi kay Midnight. Ang dami-daming diamonds ni Midnight eh. Yung mga nanonood din dyan guys, bukod dun sa code natin kanina. Yung giveaway, oo. Oo, may pag-giveaway din. Balita ko si Midnight this weekend eh. Ay, oo, bukas may, nga pala, no, meron pala tayong mga MLBB Celebrate Caravan. Ayan. Abangan nyo po ang ating mga paborito, mga MPL talents. Diyan, no, sa Rizal, sa May sa Cavite, San sa Pedro. Laguna. Ang dami niyan. Hindi pa nadamay sa San Pedro, kapitbahay lang namin. Ay, talaga ba? Oh, binyan pa San Pedro. Isang tawid lang wala. no? Ayan na, si Eradicator. Kitang-kita natin mga fracture niya kanina. Ilan na kaya yung stock 50. ng ano? Ayan, 50. Grabe, Ay, may oo, counter. 50 na. May counter na pala, no? 50 stacks para dito kay Iran. Ngayon, labanan sa ikalawang lord ng laban na ito, si JP ang naitalaga para sumisilip lamang at panatilihin na hindi pa nakukuha or hindi makuha ng libre dito ng RSG Philippines. Pero ang ganda ng ginagawa control ng RSG pagdating doon sa flow ng minions. Lalo na itong gitnang bahagi na masasabi ko na pinakamabilis na lane or fast lane. Pero ngayon, Team Liquid, kailangan nilang gumawa ng action dito. May pag-ikot pa silang gagawin. Oo, tingnan natin kung anong gagawin nila dito. Alam naman nila at pinapakiramdaman. So siguro hinahanap nila. Nagpakita na ba si Irad? Nahanap na ba natin kung nasa yung jungle ng RSG? Kasi
Kasi kung hindi pa, wag muna tayong sumama. Kasi yung sinasabi natin, by the way, at para sa iba yata manggagaling, ito na yung setup play na gustong gawin ng TLPH. Ginamit na yung Glorious Pathway. Si Very Cutie, yung target nila. Kaya pala nagaling dun sa may badalikod. Pero may sagot na din naman. Kasi makuha si Kusei. Pero si JP na shutdown na. At ginamit Wala pa nga siyang yung side shadow. to nine. Side na, huli ka kayo! Ni Bor with a kill at si Sanji lang. Burrito, yun nandito para dumepensa. Alam nila na walang quad shadow itong si Zaida. At ito na. At nalalapit na ang raid mula sa RSG Philippines. Kakayanin ba dumipensa ni Sanji? Kakayanin ba ng Team Liquid? Naku, hindi pa tatamaan, hindi pa mag-kill yung minion. Pero wait lang! Walang minions! Wait lang! Wala! Walang minion! Pero ito na dumating! Tatapusin na nga ng RSG Philippines! Game 3 agad! Umpisa pa lang!